tayo mag-aaral lang ng kaligtasan o ng relihiyon, unang-unang dapat nating maintindihan ang kaligtasan tinuturo ng Diyos para sa lahat. Pero, hindi para sa lahat para baguhin. At hindi para sa lahat para bawasan o dagdagan. Kundi, para sa lahat, para sundin buo. Sa ngalan po ng aming kapatiran, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, ay mini-welcome po namin kayo sa isa pang edisyon ng Ang Dating Daan Live dito sa Lucena City. Salamat po sa mga dumalo ngayong gabi, sa ating mga panauhing Katoliko, meron po tayo ngayon 16 na iba't ibang klase ng relihiyon na panauhin. At isang bagay po ang aking natitiyak, siyempre meron tayong kaaway dito ngayong gabi. Hindi naman po masama yun dahil alam nyo bang sa kaaway nagbubuhat ang isang mabuting kaibigan? Meron po sa kawikaan ng mga Kastila, nakalimutan ko na eksakto, pero parang no hay peor cuna que la del mismo palo. The worst enemy is he who was once a friend. But it can be otherwise. The best of friend can be once a bitter enemy. Gaya po na nangyari kay Apostol Pablo. Napakahigpit ng pakikilaban niya sa ating Panginoong Hesus. To the extent na gusto niyang patayin ng mga Kristiyano. Pakinggan niyo po sa isang talata ng banal na kasulatan. 22, versikulo 4 ng Aklat ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay. Ayun. Yung pag-uusig niya, hindi kagaya ng mga nag-uusig ngayon. Noong panahon na yon, mas matindi po ang pag-uusig sa relihiyon. Sa Kristiyano, pinapatay sila talaga. Sabi ni San Pablo, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa pagpatay. Ano? To the extent of killing. Na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ayun. Matindi nga, pati babae. Pangkaraniwan, pagka may gulo, minsan lalaki lang ang target. Pero si Pablo, sa kanya pong pag-uusig noon sa iglesia, tinatalian ko at inilalagay sa bilangguan ang mga lalaki at mga babae. Pinakikita lang po rito kung gaano katinding persecution o pag-uusig ang naranasan ni Jesus sa kamay ni San Pablo na isang leader Fariseo. Pakinggan niyo po ang usapan nila ng ating Panginoong Jesus. Kung gaano katindi ang kanyang pag-uusig. At nangyari, na samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco, nang magtatanghali ang tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y nasubasub sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ayun. Narinig niya ang tinig ng ating Panginoong Hesus na isang tanghalin tapat ay nagpakita sa kanya. Sabi niya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot si Saulo. Anong sabi niya? At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Sumagot si Jesus, ako ikay si Jesus na taga Nazaret na pinag-uusig mo. Ngayon, gaanong pag-uusig ang ginawa niya, mga kapatid, hanggang sa pagpatay. Ang katunayan,
Doon sa 1:13 ng Galacia, ganito po ang nakasulat doon. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ayun, inuusig ko ikang malabis. At nililipol ang iglesia ng Diyos. Yun ang naging kalagayan. Kaya si Kristo ay inusig, kinalaban ni San Pablo. Pero noon dumating ang panahon na si Pablo ay matawag, nagbalik loob. Mula sa pagiging manguusig, they were made the best of friends. Naging matalik silang magkaibigan ng ating Panginoong Hesus. Minsan na ipagtapat niya ang ganito sa Galacia 2:20. Pakinggan niyo. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig. Anong klaseng pag-ibig? At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sabi ko na sa inyo yung worst enemy can be the best of friends. Gaya rin naman, the worst, a best friend can be a worst enemy. Yun po. Kaya hindi po ako nagdaramdam kung meron kaming kaaway. Wala naman akong pinipili kasi ang lahat naman ng tao pwedeng ma-recycle Nare-recycle po yan. Yung siraulo, tumitino yun. Yung kaaway, nagiging kaibigan yun. Yung masama, bumubuti yun. At ang makagagawa nun ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ngayong gabi po, ang ating pag-uusapan yung salita ng Diyos. Hindi ho kami naparito para makipag-chismisan sa inyo o mag-aarte, magkakaway ng gano'n. Hindi po. Ang amin po, magbubukas kami ng Biblia at ang ating pong topic, yung karaniwang hinihingi ng marami, yung tungkol sa kaligtasan. Siyempre, minsan-minsan lang po tayo magkita. Yun ang pinakamahalagang sentro ng pag-aaral ng Biblia. Yun po ang ating pag-uusapan, ang kaligtasan. Unang-una, dapat niyo pong maintindihan na kung hindi na ipaintindi sa inyo ng inyong mga pastor, hindi ko naman mo sila ini-small. Kaya lang nagbabaka sakali ako na baka hindi nila na ipaintindi sa inyo na ang kaligtasan ay isang bagay na eksakto. Ang ibig ko pong sabihin, pag sinabing eksakto, hindi po pwedeng ito kapa-kapa, o kaya tsamba-tsamba, o kaya ang kaligtasan tiyempuhan, na kumbaga sa loto, swertihan. Hindi po. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos ng Biblia na nag-o-offer ng kaligtasan sa lahat ng tao ay Diyos po ng pag-ibig. Kaya yung kaligtasan para sa lahat yon. Nagtataka nga lang ko sa mga iglesia ni Manalo ba't sinosolo yung kaligtasan. Pasensya na ho, baka meron. Nako, meron nga. Sabi ko na, may makakaaway ako ngayong gabi. Siyempre, sa sinasabi ko, masakit sa iba yun ganun po ang ibig ko sabihin. Iglesia kasi ni Cristo, madalas magsabi, nasa pasugo pa nga ang hindi raw pumasok sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan. Para bang napakyaw na nila ang kaligtasan. Para bang nabili ni Manalo by blood. Ganon. At sila na lang ang may karapatan. Hindi po totoo. Hindi totoo yun. Malupit na aral yun. Na sila lang ang may kaligtasan at ang hindi pumasok sa kanila, walang kaligtasan. Yung lolo ni Mr. Manalo nga, hindi nakapasok sa Iglesia ni Cristo O, di ba? Patay na kasi yung lolo niya nung itatag niya nung 1940 ng Iglesia ni Cristo. Pag sinabi mo hindi pumasok sa Iglesia ni Cristo, walang kaligtasan, pati lolo mo, dinala mo na sa impyerno. Di ba ganun yun? Malupit po yun. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Pakinggan niyo sa 2 Pedro 3 at versikulo 9, ganito nakasulat. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako
na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. O ayaw pala naman ng Diyos na may mapahamak eh. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod siya sa inyo. Hindi niya ibig na ang sino may mapahamak. Diksyonaryo ng Diyos yun na meron siyang gustong mapahamak. Anong gusto niya? Tuloy. Kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayon. Ang kailangan para wag mapahamak, ang lahat ay makapasok sa pagsisisi. Yun po. Kaya, kung ang Diyos ang tatanungin, hindi niya ibig na sino may mapahamak. Pag tinanong mo, Iglesia ni Cristo, ang sasagot, ang hindi pumasok sa amin, lulutong ang gulugod sa impyerno. Yun. Kaya magkalaban ng Iglesia ni Cristo at ang Biblia. Ang Diyos ayaw niya na may mapahamak. Oh. Ngayon, kung ayaw niyang may mapahamak, ano ang gagawin natin? Tatanungin natin sa Diyos. Diyos, ayaw mo pong may mapahamak. Paano naman kami hindi mapapahamak? Paano naman kami maliligtas? Yun ang topic natin ngayong gabi. This concerns all of us. Ito po ay nag-i-involve sa atin lahat. Kahit ano pa religion nyo. Kahit na po kayo tinigasan na ng litid sa Iglesia Katolika, kasama pa rin kayo rito sa pag-aaral natin ngayong gabi. Ang ibig ko lang pong ipaglingkod sa inyo, yung kaligtasang sinasabi sa Biblia, eksakto po yun. Inuulit ko. Eksakto po ang kaligtasan. When I say exact, ang kaligtasan, hindi po yung pwedeng kuhanin sa tansya. Wala hong tansyarum sa kaligtasan. Pag sinabi ng kaligtasan ay eksakto, hindi po pwedeng ito'y bawasan. O kaya pwede ba ito'y dagdagan? Hindi po. Pag sinabi ng kaligtasan ay eksakto, kailangan gawin mo as it is. As it was commanded by the Lord. Or, dapat sundin mo gaya ng ipinag-uutos ng Panginoon. Yan po. Ngayon, bago tayo magpasimula dun sa paksa, alamin po natin, meron bang pruwebang ang Diyos ay eksakto sa kanyang kaligtasang ini-offer sa tao? How can we prove that in the Bible, that salvation is an exact thing or work of the Lord, gawa ng Diyos na eksakto ang kaligtasan. Tingnan ninyo, sa isang talata ng Deuteronomio 12, versikulo 32, ganito po ang ating mababasa. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Ayon. Ganun po ang Diyos. Kung ano yung gusto ko, yung utos ko, yun ang gagawin mo. Huwag mong dadagdagan. Huwag mong babawasan. Tanong. Kung bawal dagdagan, baka naman pag konti lang ang dagdag, pwede na. O baka naman kung babawasan ko lang ng konti, pwede na rin. Bawa, may babasahin muna po ako. Halimbawa, ito, bawasin natin to. Sa unang Timoteo 2:9, ito halimbawa, bawasin natin. O wag na yan. Yun na lang, Deuteronomio na lang ang bawasin natin. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Yan. Alisin na ho natin yan. Kasi hindi yata mahirap ngayon yan. Ngayon, ang babae gusto, ang damit niya, panlalaki. At meron naman lalaki ngayon, hindi lang damit ang pambabae. Pati kilay niya, pambabae na rin. Di ba? Pero ganyan pakiusap natin sa Diyos. Diyos, ito lang naman ho ang babawasin namin Babawas lang ho kami ng konti. Sabi mo kasi, pag inutos mo, siyang isasagawa. Huwag dadagdagan, huwag babawasan. Sabi ng utos, ang lalaki, huwag mananamit ng pambabae.
ang babae na may huwag mananamit ng panlalaki sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ngayon, yun lang ho ang pakiusap namin Diyos ngayon kasi uso po sa amin ngayon yung ang babae nakapantalon eh. At ang lalaki naman ho ngayon, ang uso ay ang mahaba ang buhok. Yung babae, bob hair. Labas ang batok. Yun ho ang uso sa amin panahon. Pakiusap namin sa'yo, babawasin na namin yon. Payag kaya ang Diyos? Pakinggan nyo sa 22, ganito ating mababasa sa 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito. Ayaw palang pumayag ng Diyos eh. Ang magdagdag, daragdagan ko siya ng salot. Ang magbawas, babawasin ko ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ngayon. Kung halimbawa naman, liitan natin mas maliit doon ang ating ibabawas. Yung kilay na lang. Kilay. Diyos, kilay lang naman yun eh. Kumbaga sa sentence, it's a simple sentence lang ang babawasin namin. Paayag ka ba na ang kilay namin papalitan namin ng ng drawing. Kasi karaniwan sa kilay, pagmasdan nyo lahat ng kilay ho. May kilay ba kayo? Sige. Pagmasdan nyo lahat ng kilay. Di ba ang kilay, nasa pagitan ng butas ng mata, dun sa may dulo ng noo, yung dulo ng buto. Yan ang kilay. Hindi maganda Diyos eh. Ang gusto ko, yung medyo mataas ng konti. Ayun. Payag naman kaya ang Diyos. Na bawasan natin. Maliit lang nga ibabawas namin. Pahintulutan mo na yung kilay ko. Ayan. Talungin nga natin, pakinggan nyo sa 5. Ganito ating mababasa. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao. Pakinggan nyo ang sino man ng wikang susuway sa isa sa kaliit-liitang utos na ito. The minutest of the commandments. Yung pinakamaliit na ang susuway mo. At ituturo mo ang gayon sa mga tao. Pinapayagan ka ba ng Diyos? Pakinggan nyo, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Ang isang tuldok o isang kudlit. Hindi pala pwede yung kilay. Isang tuldok. Isang kudlit. O yung kudlit, yun na yung kilay. Payag ba siyang mawala? Sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kita nyo. Talaga, eksakto ang Diyos. Hindi naman tayo mas marunong pa sa Kanya para bawasan natin yung Kanyang gusto o dagdagan natin yung Kanyang gusto. Natututo ba tayo sumunod, mga kababayan? O tinatawagan ko ng pansin kayong lahat ngayong gabi. Hinahamon ko po kayo, magalit kayo sa akin. Kung hindi totoo sasabihin ko. Di ba pag sinabi ng doktor, isang tableta 3 beses maghapon, sumusunod ka o hindi? Hirap sa atin eh. Pag ang doktor na nagsabi, sumusunod ka, pagdating sa religion, binabawasan mo yung gusto ng Diyos eh. O, di ba? Naintindihan nyo kung gaano tayo kaswail, mga kababayan? Sabi ng Diyos huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan
Oh. Ang gagawa eh, gumawa ka naman. Hanggang nyo ha? Huwag kayong magdaramdam. Mahigit kong 400 ang Katoliko ngayong gabi. Pero ito po'y Bibliang Katoliko. Ito po. Firmado si Rufino Cardinal Santos, Archiepus Manilensis. Yan. Ito. Yan. Kapilma siya. Baltasar. May imprimatur ni Rufino Cardinal Santos. Ito po ang Bibliang Tagalog ng Katolikong galing sa Vulgata Latina, which was translated in the 4th century AD. Ibig sabihin, ang laman ng Bibliang ito, 1,600 taon nang nakasulat. Ito'y galing po sa Latin Vulgate na kung tawagin po ay Douay Rheims version, the recommended version of the Roman Catholic Church. Ano ang sabi ng banal na kasulatan dito sa Bibliang Katoliko? Babasahin ko, pakinggan nyo, sa Deuteronomio, Kapitulo 5, at ang bersikulo ay 8. Ganito ang ating mababasa. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na gaya ng nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni luluhod sa kanila. Nasa Biblia wala. Ang liwanag naman nun, Tagalog naman tayo eh. Sa Lucena, Tagalog pa, no? Bicolano na ho ba kayo rito? Hindi pa, Tagalog pa rito. Huwag mong igagawa ang sarili mo ng anumang larawang inanyuan. Thou shalt not make unto thee any graven image in the likeness of anything that is in the heaven above, or the earth beneath, or the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down unto them, nor shall worship them. For I am the Lord thy God, I am a jealous God, sabi niya. Ako'y mapanibughuin Diyos. Bawal pala ng Diyos yun eh. Ba't yung bawal ng Diyos ginagawa natin? Sabi ng doktor, huwag kang kakain ng baboy. Ganun mo ba, Dok? Oo. Mamamatay ka. Mataas ang presyon mo. Saka yung rayuma mo, hindi gagalingan. Mataas ang uric acid, lalo na nung atay. Saka mga laman loob, huwag kang kain yan. Sabi ng doktor, pag uwi sa bahay, hoy, huwag ka na nga magluluto ng baboy ha. Kaya pala lumalala itong rayuma ka, saka yung taas ng presyon dahil sa baboy eh. Huwag ka magluluto ng baboy. Huwag ka maninigarilyo ha. Babal yun, pampataas din ang presyon yun. Sige po, hindi na po, Dok. Tapos pag alis, maraming salamat po, Doktor. Sa Diyos, hoy, kayo maninigarilyo, masama yun. Sabi mo lang yan. Lumalabas, takot pa tayo sa doktor kaysa sa Diyos eh. Bakit? Yung sabi ng doktor, sinusunod eh. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Isang tableta, umaga, tanghali, gabi. Masamang sumobra yan, mamamatay ka. Huwag mong babawasan, lalala sakit mo. Anim na buwan siya manggagamot, may TB eh. Sulod na sulod ang doktor. Huwag ka magpupuyat, tulog ka maga. Aawayin yung asawa niya pagka pinuyat siya. Tama. Talagang ang doktor makapangyarihan, ano? Yung Diyos. Alam niyo, tawag natin sa Diyos, makapangyarihan sa lahat, puwera sa akin. Yun ang gusto mo sabihin eh. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat, sa'yo lang hindi. Bakit? Nasusunod yung gusto mo, hindi yung gusto niya eh. Di ba ganun ang lumalabas, mga kababayan? Kaya, kung tayo mag-aaral lang ng kaligtasan o ng relihiyon, unang-unang dapat nating maintindihan ang kaligtasan tinuturo ng Diyos para sa lahat. Pero, hindi para sa lahat para baguhin. At hindi para sa lahat para bawasan o dagdagan. Kundi, para sa lahat
para sundin buo. Walang bawas, walang dagdag. Ano po ang tawag ng Biblia sa nagbabawas? At sa nagdadagdag sa paraan ng kaligtasang itinuro ng Diyos. Pakinggan nyo, sa Kawikaan 30. Huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Bakit? Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Nakita nyo, yung palang magdagdag ka sa salita ng Diyos, pagsisinungaling yun eh. Sabi ng Diyos, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ang magdagdag, dadagdagan ko ng salot. Ang magbawas naman, aalisin ko ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Diyan po sa mga talatang binasa ko, mga kapatid, nakaka-medya ora na po ako eh. Medya ora na ba? Anong oras ba ako tinawag? Oh, nakaka-medya ora na po ako eh. Siguro, nakakailang ka ng talata? Ilang buwan na yun? Ha? Yun hong binasa ko sa inyo mga talata sa Biblia. Yun hong patunay lang na ang kaligtasang tinuturo ng Diyos, eksakto. Ang Diyos ay eksakto. Ngayon, para tayo makakatiyak na tayo maliligtas, maaari nyo kasing itanong sa akin, kasama ba tayo sa kaligtasan? Ayaw nga ng Diyos mapahamak ang kahit na sino eh. Di kasama na agad tayo roon. Ano pangalan nyo? Pangalan mo, Tessie. Kasama ka roon. Hindi niya ibig na sino may mapahamak. Ang gusto niya maligtas. Kasama ka roon eh. Katunayan. Sa 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig. Na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Kasama pa mo kayo ron? Kasama. Siya may ibig. Lahat ng tao maligtas. Tao ka ba? Pero na lang kung gorilya ka. Hindi ka kasali ron. Pero kung tao ka, siya may ibig. Lahat ng tao maligtas. Anong klaseng tao? Kay tomboy, kay bakla, kay duling, kay bulol, kay mataba, kay payat, kay nag-aral, kay mahirap, kay walang pinag-aralan, kay mayaman. Lahat ng tao siyang may ibig. Ayaw ni Manalo. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas eh. Si Manalo ayaw niya eh. Pag hindi nga napasok sa kanila, ini-impyerno na nila agad eh. Tayo nyo? Kaya may kaaway ako talaga, mga kababayan. Hindi pa ba kayo nagagalit dyan sa akin? Pag gumanagalit na kayo, umaray kayo. Di ba? Kasi ganun po yun eh. Diretsa, ang totoo kasi dapat diretsa, eksakto. At kung ang pag-uusapan natin ay kaligtasan, ayaw ng Diyos mapahamak ang sino man sa atin. Kaya lang, gusto niya sumunod tayo sa kanyang buong kalooban. Ayaw ng Diyos na yung susundin natin, yung gusto natin. O magre-religion tayo na kung saan-saan natin hahagilapin yung ating sasampalatayanan. Mali po yun. Meron nagre-religion eh. Kahiya-hiya religion eh. Tanungin niyo ako bakit. Kung ayaw, hindi wag. Meron nung kahiya-hiya religion eh. Eto nakikinig po kayo? Ayan. Ang Diyos ay nasa langit, nasa lupa, at nasa lahat ng bagay. Di ba? Ang punto ron, God is everywhere. Di ba ganun ang paniwala nyo? Kayo, halos lahat kayo nandito. Ako lang naman ang kakaiba paniwala sa lahat eh. Lahat na halos na religion, ang Diyos daw kahit saan nandun eh. Di ba? Pag sinundan mo yung paniwala nila, ang Diyos kahit saan nandun, kukontrahin din nila. Tanong niyo sa akin kung bakit. Ito ang pangontra ron. Ama namin na nasa langit ka, asan? Nasa langit pala eh. Ba't sabi mo nasa lahat ng bagay? Mali eh. Ikaw mismo saksi na nanalangin ka. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Ganda. Our Father, which art in heaven, nuestro Padre en el cielo.
ang Ama naming nasa langit ka. Asan ho ang Diyos? Nasa langit. Mamaya, mahaba yung dasal. Di pa tapos May sumunod na dasal. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo. Asan ang Diyos? Kita nyo na. Ano talaga? Totoo. Nasa lahat ng bagay? Nasa langit? O na kay Maria? Sige. Usap tayo. Kung gusto nyo, away tayo dyan sa punto na yan Hindi nyo naman ako maloloko. Nakikinig ako at lalong hindi ko gustong lokohin kayo. Kayo na. Sabi nung iba, ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaret, nasa saulabat, nasa sugalan, sa saklaan, nandun sa otong-its, nandun siya sa lahat ng bagay. Ganun ang Diyos nila mamaya konti, nung manalangin, nasa langit daw. Kaya ang masama, nung nasa langit, sinundan uli na isang panalangin, napunta kay Maria. Hindi mo na ngayon alam kung alin ang totoo ron. Nasa lahat ng bagay, sana ganito. Huwag ka nang titingala. Ama namin, kahit saan nandun ka. So, yun. Di ba dapat gano'n? Ganun dapat kahit saan nandun siya alisin mo na yung susunod na panalangin. Ang Panginoon Diyos sumasayo. Wag na. Huwag mo na yun. Huwag mo na sunod yun. Tinamaan mo na, nasa langit Yung paniniwalang ang Diyos ay nasa langit, nagpapamali sa pinasabi ng iba na ang Diyos kahit saan nandoon. Hindi totoo yun. Naniniwala po ako. Ang Diyos kahit saan pwedeng pumaroon. Pero hindi kahit saan ay nandoon. Bigyan kaya halimbawa, anak, ilipat mo nga kayo sampay. Andun ang araw sa likod bahay tama ba o hindi? Tinalilipat ng nanay yung sampay dahil yung araw nasa likod bahay. Totoo ba yun? Totoo hindi? Mali. Kung nasa likod bahay yung araw, sulog na sila kanina pa. Hindi po totoo yun. Di ba? Asa ng araw? 92 million miles. 92 million miles. To be exact, it is 91,800,000 miles from the earth. Ganong kalayo ang araw. Pero, kahit saan sa mundo, nakakarating ang sinag ng araw. Tama o hindi, mga kababayan? Ganon din naman ang Diyos. Nasa langit ang Diyos, pero kahit saan niya gustong pumunta, makakapunta siya. Pero sabihin mo, ang Diyos kahit saan nandun, maling paniniwala yon. Basa, pakinggan nyo, 17:24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kita nyo na? Ganda-ganda sinabi ni Pablo, the God who made the universe, the world, and all the things therein, palibasay, Panginoon ng langit, Panginoon pa ng lupa, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. He doesn't dwell in temples made by men. Tumatahan ba ang Diyos doon sa mga templo? Sabi ng Biblia, hindi. Sabi ng Iglesia ni Cristo, eto. Kaya may kaaway ako Kanya? Ito po'y pasugo ng Iglesia ni Cristo na lumabas noong Agosto 1969. At ang pasugong ito'y nagsasabi ng ganito. Ang mga ano na yun. Baka naman sabihin yun, nandadaya ako Lalapit-lapit ko. We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the Church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Kailangan daw sambahin natin ng Diyos sa iglesia at sa loob ng mga bahay
na kagaya ng nasa itaas na tinitirhan ng kanyang espiritu. Ano? Tamo, magkalaban ng iglesia ni Kristo saka si Kristo. Sabi kasi ni Kristo sa pamamagitan ni Pablo, ang Diyos hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. Sa kanila naman pala, yung kanilang kapilya sa Roosevelt, na doon pala espiritu ng Diyos, nakatira. Sa Katoliko naman, bahay daw ng Diyos yung simbahan eh. Pero tanong mo kung sino nakatira ron. Pare. Atin-atin lang. Maingat. Paano tayo maliligtas niya? Pinagtuturo sa atin, balintuna. Baliktad nung nasa Biblia eh. Oh, nagagalit na ba kayo mga kapatid? Okay lang magalit kayo eh. Hindi naman tayo magkakamag-anak, no? Pagkatapos ngayong gabi, hindi tayo ulit magkikita kung di matagal pa uli. Di ba? Hindi ba magalit kayo sa akin? Okay lang. Ako naman, nakahandang kagalitan. Maligtas lang kayo. Hindi baling kagalitan at sumpay ninyo ako. Sumpain na ninyo ako, mga kapatid. Panalangin na ninyo, tamaan ako ng kidlat, payag ako. Kung galit kayo sa akin. Pero sasabihin ko sa inyo yung nasa Biblia, para pagkatapos ng gabing ito, mag-umpisa na kayong mag-isip. Baka yung pag-iisip nyo na yun ang umakay sa inyo sa pagbabalik loob sa Diyos. Naniniwala ko. Kaya, kung tayo mag-aaral ng kaligtasan, dapat tandaan nyo po, ang kaligtasan eksakto. Ngayon, yung eksaktong kaligtasan, saan natin makukuha yun? Oh, where are we going to base our belief, our obedience? Sino ating susundin? Anong pagbabatayan natin para tayo maligtas? Pakinggan nyo sa Roma 1:16. Kasama kayo rito. Pakinggan nyo po. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kasama po ba tayo ron, mga kapatid? Kasama tayo ron. Kaya lang, para ka masama, dahil sa Ebanghelyo, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Therefore, kung mag-aaral tayo ng kaligtasan, susunod tayo sa Diyos, ang sasangguniin natin ang Ebanghelyo. Gaya ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. At ako rin. Kung paano minsan sinabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, ako rin. Lalo na, taas no akong isisigaw, pagalitan man ako ng buong Pilipinas na ang kaligtasan, ang Ebanghelyo. Bakit? Mas totoo naman talaga yun kaysa doon sa sabi-sabi marami diyang paniniwala, hindi mo ikahihiya mo eh. Ba't ako, kinahihiya ko yung paniniwala ng Mormons eh. Biro mo, sabi ng Mormons, ang Diyos daw may laman at buto. At ang Diyos daw, kaya dumami raw ang mga anak niya, siya raw kumuha ng maraming asawa. Basahin natin. Yung sinasabi ng mga Mormons, paano ka ngayon maniniwala pagkaganito? Pati nyo, babasahin ko sa inyo. Dito sa Doctrines and Covenants. At ito po ay sabi, hindi mo na to. Asawa na agad yung pinuntahan mo, mamaya pa mag-aasawa. Ito. Dito po sa Doctrines and Covenants, sa section 130, verse 122, o sa verse 22. Ito, babasahin ko. The Father has a body of flesh and bones, as tangible as man's. Ayan. Ang Diyos daw, meron daw katawang laman at buto na nahihipo kagaya ng tao. Timo ginawa nilang ang Diyos ay kagaya rin ng tao. Kung kagaya rin ng tao, mag-aasawa rin para magkaanak. Ganun ang paniniwala ng Mormons. Ngayon, gaano karami ang kanilang pwedeng mapangasawa, yung mga Mormons? Babasahin ko ha. Tanyo ha. Then again, as pertaining to the law of the priesthood,
If any man espouse a virgin and desire to espouse another, and will first give her consent, and if he espouse the second, and they are virgins, and have not vowed to any other man, that then he is justified. He cannot commit adultery, for they are given unto him. For he cannot commit adultery with that belongeth unto him, and to no one else. And if he have 10 virgins given unto him by this law, he cannot commit adultery, for they belong to him, and they are given unto him. Therefore, virgin ang walang ya. Di ba, ano? Biro mo katarantaduhan itong turong ito. Sino may turo nito? Si Joseph Smith. Ilan ang asawa ni Joseph Smith? Basahin natin kung ilan. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Ito. Joseph Smith. Ito. Mormonism seeks to reduce God to a carnal plane, and even ascribes to him human methods of reproduction, fully in keeping with the immoral and polygamous characters of Joseph Smith and Brigham Young, who had 48 wives and 25 wives respectively, and the latter 56 children. Tamo, 48 pala asawa ni Joseph Smith. So, sa Biblia, pakinggan nyo, payag ba ang Diyos na ang ministro, 48 asawa? Basa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Ika nyo, ilan ang asawa ng ministro ni Kristo, ang obispo? Isa lang. Si Joseph Smith, 48. Ay, ang batayang wala sa Biblia. Parang ganito. Mare, alis na kami. Bakit? May appointment pa kami. Mare naman. Kakakain-kain lang. Hindi pa kami tapos kumain mahuhuli kami. Mamaya na. Naku, Mare, mahuli kami talaga. Sige, mamaya. Kayo rin ang inaalala ko. Baka madisgrasya. Sige, iikutin ko na lang to. Ba't ganon? Kaya pala ayaw pa alisin. Kumakain pa sila Masama raw yung umaalis ng kumakain. Madidisgrasya sa daan. Kaya ang ginawa, iniikot na lang ang pinggan. Sa makatid, ang kapalaran nung aalis, nasa ikutan ng pinggan yun. Diba? Tanong, saan mo nakuha yun? Ano batayan mo ron? May batayan ba yun? Ayun. Yun ang sinasabi ko. Ang kaligtasan eksakto. At kung eksakto, may batayan. Kaya yung arithmetic. 1 plus 1. Kita nyo. 2 plus 4. 6. Diba? 6 times 6. 36. Pirmi yun. Bata pa ako, gano'n na. 6 times 6, 36. Wala pa ako narinig na 6 times 6, 48. Wala. Pirmi yun. Ngayon, para mapatunayan mo yung talagang pirmi, actual mo. 6 na 6. Ba? 6. 12. 18. Ha? 24. 30. 36. Oo nga. 6 na 6. 36 nga. Tama o hindi? Eksakto yun. Let's start from the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first 3 notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tan, 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 tan. Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Di ba? Do, mi, mi. Do, mi, mi, sol, sol. Ray, fa, fa. La, ti, ti. Do, mi, mi, sol, sol. Ray, fa, fa. La, ti, ti. When you know the notes to sing, you can sing most anything. Do,
a female dear, Ray, a drop of golden sun. Pagka kabisado mo nota, kahit ka umikot, alam mo ang kakantahin mo dahil may batayan ang musika, nota. Tama po? May batayan ng kwenta, aritmetika. Pagdating sa kaligtasan, may batayan din. Alin? Huwag mo magwawali sa gabi, lalabas ang grasyo. Basta mo, yan ang iho. Kaya mo nalang, bukas na lang ang mga pagsikat na araw. Laganap na ang biyaya ng Diyos pagsikat na araw. Sa lagay, pagkalumbog ang araw, wala lang biyaya ang Diyos. Karamihan sa tao'y nagawa gabi. Di ginawa lahat ng tao'y walang biyaya ang Diyos. Ganun ba? Pagkaraw sikat na araw, sikat na ang biyaya ng Diyos. Kaya pagkagabi, nubog na araw, huwag ka magwawalis at lalabas. Diyan mo kinuha yung paniniwala mo na yun. Naku, yung mga bata, papilahin mo. Papilahin mo. Ating ikang ilagpas sa kabaong. Baka may sumunod, ka. Talaga may susunod. Ganun man, hindi susunod talaga. Ikaw nga yata ang susunod Saan mo kinuha yung paniwala mo na yun? May batayan ba yun? Saan ang batayan nun? Nasa Biblia ba yun? Salita ba ng Diyos yun? O salit-saling sabi ng mga tao, ipinaniwala sa atin na hindi natin sinuri kung saan nanggaling ang batayan? Ate nyo ha? Give me a toast. Saan galing yun? Ha? Na pag nagdiriwang, o kaya may pagtatagumpay na nangyari, o kaya mayroong wish, magtutos, saka inom. Uminom ka ba? Hindi po. Hindi tatalab dapat uminom ka, hindi mo ko sinabayan O ano po ibig sabihin nun, mga kababayan? Dapat alam mo saan nanggaling yung toast. May ginagawa tayo, kuminsan din natin inalam kung saan galing. Alamin mo, bakit pag Biyernes bawal maligo? Biyernes Santo. Di ba? Bawal tumalon. Ha? Bakit? Patay yung Diyos, patay. Bawal tumawa, bawal kumain ng karne. Bakit? Sakripisyo, kakain sakripisyo, bawal ng karne. O di, tanggapin ko, sakripisyo, bawal ng karne. Ang karne magkano? Ang baka, 120 yung 1 kilo. Bawal ang karne, Biyernes Santo. Yung mayayaman na ginawa. Bumili ng Blue Marlin. 350 isang kilo, isda kasi yun Pero masarap. Nagsakripisyo siya. Hindi siya kumain ng karne, 120 isang kilo. Pero ang binili niya, Blue Marlin, saka alimango. Ayun. Mas mahal pa sa karne. Ano yun? Saan mo napulot yun? Na kaya bawal maligo, patay ang Diyos. At pag Biyernes Santo raw, mag-abang ka raw ng saging, yung tutulo doon sa puso At magkakaanting-anting ka. Ayun. Yan, sabi ko, paniniwala. Marami tayong paniniwala, galing sa relihiyong ating kinagisnan Pero, saan mo ibabatay? Meron bang nota? Wala yata sa nota Tayo papakita ko. Huwag kayong magagalit. Payag kayo. May sasabihin mo ako, masakit. Payag kayo. Pero kayo magagalit. Bago bumaba ng bahay, umaalulong yung aso. Hating gabi, nakakagulo yung mga aso kakin. Ano ba yung Diyos ko? Tanungin nga natin, bakit meron nun? Ito wala kasi sa Biblia yun Dito sa katisismo, meron nun. Ang tanda ng Santa Cruz. The sign of the cross. Ito nasa page 1 lang sa isang maliit na katisismong ginawa ni Monsignor Hernando Antiporda, Vicario General, noong December 21, 1947. Printed and published by the Catholic Trade Center in Manila. All rights reserved. Menihil Obstat ni J.C. Abriol. May imprimatur ni Hernando Antiporda. Ito. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz
ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Ano raw po ang tanda ng Santa Cruz? Yan daw po ay ipang-aadya sa mga kaaway. Kaya nga pag may impacto, may demonyo, may asong umaalulok. Hindi magkamayan. Kumidlat ng malakas. Mabilis yung driver sa highway, mapapangga. Pang-adya sa kaaway Di ba? Pang-adya sa disgrasya. Ang nakakapagtaka, hanggang ngayon hindi ko maisip talaga. Nagbibiyahe kami. Pagtapat sa simbahan, siguro may kaaway sa loob. Di ba? Tama ba yun? Ba? Tingnan mamaya kung si may dumaan prosesyon. At ang pinagpuprosesyon si Santa Maria. Pagtapat kay Santa Maria, pag-adya mo ko sa kaaway. Pati si Maria, inaway na. Sige, patunayan sa akin nasa Biblia yun. Wala sa Biblia, nandito. Pero wala sa nota. Kung baga sa kanta, hindi mo malaman kung sa pagitan ng half note at saka ng whole note. Wala kasi sa Biblia. Pero nandito, pero hindi mo maintindihan kung pag-adya ba talaga sa kaaway yun o pagpalakas ng power. Dahil pagpasok mo sa simbahan sabi nung pare, pag-adya mo ko sa mga kaaway ko. Ang malaki yung kanya sasagot marami, lalo ka naman namin kaaway. Ewan ko kung naintindihan nyo yung ibig sabihin. Sabi ko, may kontrata tayo, huwag kayong magagalit. Kasi, hindi ko nga maintindihan kung paano yun Ano ba talaga kahulugan nun? Yung ba'y nasa pagitan ng re at saka ng do o ano yun? Yung ba'y nasa F clef o nasa G clef? Yung ba'y nasa minor 7 o sa major 7? Wala sa nota kung mag-aaral ka rin lang ng kanta, lagay mo sa nota. Hindi kaya. Mag-aaral ka ng relihiyon, ilagay mo sa batayan, at ang batayan ng relihiyon, ang salita ng Diyos o ang Biblia. Wala na pong iba. Gusto nyo maging dapat sa Diyos? Eto, meron naman Biblia Katoliko kung ayaw nyo ng Biblia ng Protestante. Pareho lang naman yun kaso sa atin, ginawa natin, tamad-tamad natin. Nagmimisa. Meron siya 2 pulpito Isa kanya, isa doon sa... Pupunta ngayon yung isa... Ang unang pagbasa. Then the people of the land took Jehoshaphat, the son of Joasias, and made him king in his father's stead in Jerusalem. Ang unang pagbasa. Bumasa ng kapiraso. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Mga kapatid, ang ebanghelyo naman ayon kay San Marcos. At siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagpupuyat ng 1 oras? Kayo mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig dadapot, mahina ang laman. Ang ikalawang pagbasa. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Pinabasa sa iba nung pare, di naman pinaliwanag ko ulit binasa. O ano na nga mangyayari sa atin? Di ignoramos tayo talaga sa salita ng Diyos. Kaya nga miski hanggang ngayon, hindi natin alam ang panalangin Let us pray. Sa Katoliko naman, tayo manalangin mga kapatid, magsitindi kayo. Mananalangin, di mo alam kung ano kukunin mo.
Maglilitanya tayo. Ito, nalangin tayo. Bendito, alabado, saya sentítimo, Kyrie eleison, Christi eleison, Christio Dinus. Amen. Ayan. Umpisahan na natin. Umpisahan na natin, mga kapatid. Ito. Sasagot kayo, ha? Ang sagot, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Yun ang sagot. Ito. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Sugat kayo. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Para bang hindi siya napansin nung una, inulit pa, pakinggan mo kami, pinakadik-dik-dik-dik. Kristo, pakinggan mo kami. Inulit na naman ulit. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan. Yan. Diyos Espiritu Santo, Santisima Trinidad na 3 persona sa isang Diyos. Santa Maria, Ina ng Diyos. Santang Birhen, puno ng mga birhenes. Ina ni Kristo. Sakdalan. Inang walang malay sa kahalayan. Inang di malapitan ng masama. Inang kalinis-linisan. Inang imakulada. Inang kaibig-ibig. Inang katakataka. Ina ng mabuting kahatulan. Ina na may gawa ng lahat. Nalalaginig ba ako? Birheng dapat igalang. Birheng mapag-adya. Birheng kapahampahaman. Ipanalangin mo kami. Ito, ang sagot. Birheng dapat ipagbantog. Birheng makapangyayari. Birheng maawain. Birheng matibay ang loob sa magaling. Sa lamig ng katwiran. Luklukan ng awa. Mula ng tuwa namin. Sisidlan ng kabanalan. Tore ni David. Toring lalim. Bahay na ginto. Laban ng tipan. Alang maliwanag. Di kaliwanag. Sino mo naman nun? At hindi naman toring. Iba toring. Pwede ko ka na lang yung toring. Wala nang dila yun. Lalo na bahay na ginto. Laban ng tipan. Manalangin mo yun, story na big. Pwede mo manalangin yun. Saan natin kinuha ito? Hindi ko naman inimbento to. Alam nyo naman ito, mga kababayan. Pero mo pati mo naman pintuan ng langit, pananalanginin mo, may bisagra yun, lumalangit-ngit yun kung walang langit. Pero, para manalangin, hindi marunong manalangin pintuan ng langit. Sipin nyo, okay, magagalit lang. Sabagay, kahit magalit nga kayo, hindi naman tayo magkamag-anak no? Kahit sumpain na ninyo ako pagkatapos ng gabing ito, payag naman ako Pero, wala ako sa Biblia yun. Ang utos sa Biblia, panalangin sa inyo Kaya nasasabi ko, wala tayo sa nota. Biblia, hindi natin pinag-aralan. Yun pa naman ang batayan dapat. Well, kasi panalangin lang, hindi nga natin alam Pero mo, kung sino-sino tinatawag nating manalangin, Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. O ngayon, inggit ka. Punong-puno ng grasya si Maria, ikaw wala. Hindi ba gano'n ang labas na? Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. O di ba, bukod lang siyang pinagpala, ikaw hindi. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, babae ka. O ano ngayon ang mararamdaman mo kung babae ka? Aba, Ginoong Maria, punong-puno. At saka bakit naman ginawa mong Ginoo? Hindi ba ginang si Maria? Asawa ni Jose?
Kaya pag sa National Census and Statistics, magkakamali ka pag pinalista mo ron. Hindi naman Ginoo yun eh, ginang yun eh. So kung ginawa mong Ginoo, tanyo, sipin nyo mga kapatid, panalangin pa lang, mali na tayo eh. Tanungin natin sa Biblia, paano ba ang panalangin, Panginoong Yesus? Basa, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagaya sa mapagpaimbabaw. Tatapos Huwag ikaw. gamitin. Huwag niyong gamitin. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyong hingin sa Kanya. Ayaw ni Kristo nung mananalangin ka ng paulit-ulit eh. Tayo, ang ginawa naman natin, talagang ulit-ulit naman. Bagay na wala punong-punungan ng grasya ang Panginoon Diyos sumasabot kang pinagpala sa bayan at pinagpala naman ako si Jesus. Mahaba. Inaapura. Santa Maria ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan kung kami mamatay. Amen. Bagay na wala punong-punungan ng grasya ang Panginoon Diyos sumasabot kang pinagpala sa bayan at pinagpala naman ako si Jesus. Santa Maria ng Diyos, panalangin mo kami. Meron akong kaibigan, Inche. Chinese yan, hindi siya marunong matatas masyado. Hirap siyang magsalita ng Tagalog Abagin mo Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayaw, bukod kang pinagpala, balat, pinagpala naman ng Jesus. Hindi siya makahabol doon sa bilis nung nangunguna Ang ginawa, inabangan niya lang pag matatapos na. Abagin mo Maria, punong-puno ka ng grasya, pag matatapos na, pale-paleho, 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 pale-paleho. Pare-pareho nga naman, totoo naman, pare-pareho lang Totoo, hindi. Tingnan nga natin ngayon sa Biblia. Tingnan nga natin sa Biblia kung payag ang Diyos doon sa pare-pareho. Pare-pareho. Tingnan natin. Sa Biblia ang Katoliko natin basahin. Para sport lang, huwag kayong magagalit. Pakinggan nyo babasahin ko. Sa Biblia ang Katoliko. Sa Mateo, Kapitulo 6, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa Bibliang Katoliko, 6. At sabi niya rito, 7. Sa iyong mga panalangin ay huwag kang magsalita ng maraming paulit-ulit, katulad ng mga hintil na ang akala ay didinggin sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. Kaya huwag ninyo silang tutularan sapagkat nababatid ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa ninyo hingin sa Kanya. Tanyo? Pareho lang Huwag kang magsasalita ng marami, ulit-ulit lang. Sabi ng Diyos. Tayo, ang ginawa natin, yun ngang mali, yun ngang ginawa natin. Kaya yung Chinese nga, sabi ko sa inyo, total, tama nga, totoo nga naman Pale-paleho. Pale-paleho. Pare-pareho nga naman ulit-ulit lang Tama ba yun? Bali. Mali Kaya nga, dito, pag-uusapan natin, panalangin pa lang, mali na tayo tanyo, mga kapatid, kung nagagalit na kayo, gusto nyo nang magsisigaw sa galit, papatawad nyo sa akin. Pero kahit sinong pari ang tawagin nyo at iharap nyo sa akin, patutunayan ko, mali ang panalangin ninyo. Mali. Ayon dito sa Biblia nyo. Ayaw nyo ba noon meron kayong kababayang gustong maligtas kayo? Maging dapat kayo sa Diyos. Tandaan nyo, ang kaligtasan eksakto. Ayaw ng Diyos bawasan o dagdagan. Therefore, we can be definite about regarding our salvation. Salvation is a particular matter of faith. Kaya kailangan alam nating buong-buo mula sa panalangin, sa pagkain, sa pagdadamit, sa pagpapakasal, sa panliligaw, sa pag-aanak, sa pagpapalaki ng anak, sa pakikisama sa kapitbahay, sa asawa, sa magulang, sa pakikipamayan, sa lahat ng gagawin natin, nandito po yun para tayo maligtas.
Kumbaga itong kodigo ng kaligtasan. Naririto po. Wala pong hindi itinuturo ang Biblia kung ang pag-uusap kaligtasan. Gusto niyong mapatunayan ngayong gabi na ang kaligtasan eksakto at makukuha mo sa Biblia? Di, subukan niyo. Mag-isip po kayo ng lahat ng tanong na may kinalaman sa kaligtasan, babasahin ko sa inyo ang sagot sa Biblia. Hindi po ako nagyayabang, mga kababayan. Hindi po. Masasaksihan nyo, ngayon lang nakarating. Sabi nung isang nakausap ko kanina, nakabatihan ko, first time niya raw. Sabi niya, o sige. Ngayon nyo lang nakita live ito, kasi may naninira sa atin eh. Tayo raw, kaya raw tayo madaling sumagot, may computer. O asan ang computer dito? Inyo ito. Wala naman dito. Ang totoo, meron ako talaga computer nandito sa loob. Yun siguro computer na sinasabi nila. Pero subukan nyo mga kababayan, anumang ikabubuti ng tao, anumang magaling na gawa sa harap ng Diyos, anumang mabuting gawa, wala pong kulang ang Biblia. Gusto nyo mapatunayan? Meron ba tayo ngayong ano? Meron po nagpalista. Meron po tayong question and answer portion dahil meron po mga nagpalistang magtatanong. Subukan nyo po kung ano ang gusto nyong malaman sa Biblia. Sasagutan Diyos, hindi po kami, magbabasa lang kami. Kumbaga, kami po ano lang naman eh. Wala naman kami karangalan eh. Hindi naman kami yung kagaya ng iba, mga reverendo, mga mararangal daw silang pastor. Kami hindi ho, basahan lang kami. Wala kaming karangalan pansarili. Alam nyo, ang karangalan lang namin sa buhay na ito, naging maliliit kaming kasangkapan ng Diyos para sa kapwa. Kasi ang paniwala namin ganito eh. Tuturo namin sa inyo yung kaligtasan. Paano turo? Parang ganito. Saan ba ang bahay ni Ma'am Pedro? May nakakaalam. Sino ang Pedro? Si Pedro yung dakma o si Pedro yung manok? Hindi ko alam kung dakma kung manok eh. Kasi dalawa ho ang Pedro rito sa baryo namin. Yung isa rito ang Pedro yung dakma, dinakma yung katulong. Kaya tawag ko sa kanya, Pedro yung dakma. Yun naman ho si Pedro yung manok, sa bungero yun. Sino bang Pedro yung hinahanap nyo? Yung sa bungero, sabi niya. Yun bang Pedro yung manok? Ang bahay po ni Tata Pedro yung manok, dun. Tinuro. Yun po, pangatlo mula rito yun. Tinuro. Ganon po kami. Tuturo namin sa inyo ang kaligtasan. Paano turo? Tinanong nyo, saan ang bahay ni Pedro Dakma? Hindi naman gagawa ako ng bahay. Hindi ako gagawa ng bahay. May bahay na nga si Pedro Dakma. Iuulat ko na lang ang kamay ko, tuturo ko. Ayun ho. Ando na yung bahay eh. Tuturo ko na lang. Ayun ho. Ngayon, ganun din naman sa kaligtasan. Gusto nyo kaligtasan? Nakahanda ho kami, tuturo namin. Nandito na yon. Ituturo lang namin. Ayun, ang talata. Babasahin nyo pa. At para mapatunayan yung totoo, isinusulat namin. Hindi kami gumagawa ng sarili namin turo. Mga kababayan, kagaya ng maraming pastor sa ating panahon, gumawa ng sariling turo. Kaya ipaturo mo kung asan sa Biblia, hindi maituro. Pero kami, pag nagturo, tanungin nyo, anong talata? Ituturo ng kamay ko sa inyo kung anong talata yung sinasabi ng Biblia para kayo maging dapat sa Diyos. Gusto nyo subukan mga kababayan? Eksakto dapat kasi, eksakto eh. Hindi pwedeng kapa-kapa. Ano? Talaga bang utos ng Diyos ang mag-asawa? Sabi ho kasi nung nanay ko, kung hindi raw ako mag-aasawa, hindi raw ako makakaranas na maging magulang. At kung hindi ako magiging magulang, hindi raw ako makakabayad ng utang na loob ko sa magulang. Para ka pala makabayad ng utang na loob mo, mag-asawa ka rin. Magpapalaki ka rin ng anak. Yun ang sabi nila. Tanungin natin sa Biblia, talaga bang para ka makabayad ng utang na loob sa magulang, kailangan mag-asawa ka? Mali! Huwag muna natin basahin sa Biblia, ako na lang muna sasagot. Paano ka makakabayad lalo sa magulang mo pagka nag-asawa kayo, wala kang hanap buhay, tanga. Isasaksak mo, dalawa na kayong palamunin ngayon. Dati ikaw lang mag-isa, ngayon dadalawahin mo pa. Pag nanganak ka ng 3, ginawa mo pang 5. Ang palamunin ng magulang mo, dinagdagan mo ng problema pa yung magulang mo. Paano ka nakabayad? Mas makakabayad ka kung di ka muna mag-aasawa. Gusto mo? Makabayad ka? Huwag ka muna mag-asawa.
Baka, gumraduate ka ngayon, inhinyero ka na. O, magpalipas ka muna ng 20 taon bago ka mag-asawa. Tiyak na tiyak, nakakabayad ka na nun. Tama, meron ba kagagraduate mo, yung unang sweldo mo sa asawa mo iabot. Samantalang ang magulang mong nagpagod sa'yo, naghirap sa'yo, namuhunan ng buhay, namuhunan ng pagtitiis. Mas maganda, yung unang sweldo mo, tatay, o nanay, eto po unang sweldo ko, yung pinagpaguran nyo, tikman nyo, yun. Pero, unang sweldo, iabot mo sa asawa. Hindi ganyan ang sinasabi sa Biblia. Okay, bawal ba mag-asawa? Hindi. Lagay mo lang sa lugar. Kaya, bukas may ikakasal ako Tinanong ko may bahay na kayo? Meron na po, Brother Eli. Naka-down na kami. Pwede nang tiran. Opo. Kompleto lang ako. May microwave pa. Yabang mo ako. Talagang gusto na mag-asawa Magkano ba sweldo mo ngayon? Sa misis ko, ang sweldo niya, 5,000. Sa akin naman, 11. Magkano yun? 16,000. Magkano yung bahay na uupahan mo? Ano lang po, 2,500. Magkano? Matitira. Ganon. Siguro sa loob-loob ng kausap ko, ba't pa kinukwenta? Aba, dapat malaman ko, bago kita ikasal, hindi ako nagkakasal ng irresponsable para walang lumitaw na irresponsableng magulang dahil magkakaanak ka. Tama o hindi? Tamo, tatanungin muna kita. Responsable ka na ba? Bakit? Dadagdagan mo ang palaboy sa lansangan. Pagka nanganak ka ng walang pagbahay, walang trabaho, ba't ka mag-aasawa? Managinip ka na lang muna. Mag-aasawa ka, dadagdagan mo yung mga palaboy sa lansangan, mapapahamak sa drugs. Tanyo? Yan lang sa pag-aasawa, hindi kami magkakasundo ng maraming pastor May mga pastor, di na tinatanong yung kinakasal, basta't magbabayad ka, kakasal ka. Mali! Kaya dumadaming masama. Bakit? Yung magulang, yung mag-aasawa, wala pang karanasan, wala pang malay sa buhay, hindi marunong maghanap buhay. Yung babae, hindi marunong maglaba. Hindi marunong magluto, hindi marunong magsaing. Tatanungin muna kita, kaya mo na ba pagsilbihan ng asawa mo? Maipagsasaing mo ba siya ng maligat kung gusto niya maligat? O malata kung gusto niya malata? Wala naman lalaki ang gusto sunog. Di ba? Tatanungin muna kita, bago kita ikasal, bago ko sabihin sa'yo na pagka ikaw magkinakasal, sa pangalan ni Jesus, ng Panginoong Jesus, tanggapin mo ang basbas ng Diyos sa inyong pagsasama. Bago ko sabihin yon, sisiguraduhin ko, dapat kang pakasal at magdala ng iyong pamilya. Sapagkat ang sabi sa Biblia, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. Amen? Yun ang sabi ng Biblia. Di ba? Ganun ngayon. Puro katarantaduhan ang pinagagagawa ng pastor. Babayaran lang siya, kakasal na kahit hindi tama. Sa amin po, hindi kami nagkakasal ng ganun Nagkakasal ako. Pero hindi bawal mag-asawa. Yung pag-aasawa, isang bagay na it's a stage of mankind, of the life of mankind. Isang tao, papanik ka sa isang mas mataas na ladder ng buhay. Mas mataas kasi yun Mas complicated yun. Dapat nakahanda ka ron. You are physically, spiritually, morally, and financially fit. Mag-aasawa ka, 20 pesos ang laman ng bulsa mo. Saan ka makakarating? Pwede ba naman yung magkasuyo buong gabi, magkayakap sa gabi, magkayakap sa buong magdamag. Wala naman ang tiyan mo? Ay, malalambot ka. Hindi ka makakatapos ng honeymoon. Sang araw ka lang, susuko ka na. Wala naman ang tiyan mo. Hindi wala kang mainom na Yakult. O kaya yung itlog na nilagyan ng yung sarsi. Paano pwede ka ba mag-asawang 20 pesos laman ng bulsa mo? Hindi sa hinahama kita, kapatid. Sinusunod ko lang yung nasa Biblia. Iiwan mo tatay mo at nanay mo, hindi pwede mag-aasawa ka, sasaksak mo sa pamilya, sa nanay mo, sa tatay mo, magkakainisan kayo. Dapat bumukod ka. Yan ang batas ng Diyos.
O, susundin mo ba yan? Eksakto yung Biblia. O, nasa sa inyo na. Kung gusto nyong maniwala, tandaan nyo po, sa eksposisyong kagaya nito, hindi ako magsasalita sa inyo nang wala akong batayan. Ayan ho, ang batayan. Ho. Pag uwi nyo, basahin nyo. Kung galit kayo sa akin, sana pag uwi nyo at nabasa nyo, loobin ng Diyos, maintindihan nyo. Para sa susunod, hindi na kayo galit sa akin. At hindi na rin ako galit sa inyo. Sana, kung may awa ang Diyos. Kung may susunod pa ito. Kaya ang masasabi ko mga kapatid, pagdating mo sa kaligtasan, huwag kayong magagalit. Sabi ko lang sa inyo, step ng kaligtasan. Merong batayan yan. Eksakto yan. Dapat nakasulat. Pag hindi nakasulat, anong sabi? Basa. Unang Korinto 4:6. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Oh, pag hindi nakasulat, huwag mong tanggapin. Sabi, matuto kayo sa amin. Sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa nakasulat. Kung nakasulat na yung payong, babaliktad rin. Okay, pati ako, babaliktad ng payong. Sa ako magkakanta. Di ba? Sa Elsiaday, pinabaliktad yung payong eh. O, kung nakasulat ba yun? Hindi, ano ba naman yun? O, kung nakasulat nga yung panyo na gaganon-ganon, hindi, ba't pwede ko rin naman gawin yun? El Shaddai, El Shaddai, Kanto na Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name, El Shaddai, El Shaddai. Di ba? Madali lang naman yun eh. Yung sayaw ni Bilarde, simple lang yun. Ang katunayan nga, wala pang 20 minutos kung pinag-aralan yun. El Shaddai, El Shaddai. Pwede rin naman akong maglagay ng para dumami miyembro. Ha? Di ba marami miyembro si Bilarde? Hindi naman ako maglagay dito, no? Nakakita na kayo, preacher, ang suot pulang-pula. Tapos nilagyan bulaklak. Pwede ko rin gawin yun. Babagay rin siguro sa akin dahil maputi ako kaysa kay Bilarde. O, di ba? Hindi ko naman sinasabi mas pogi ako sa kanya. Pero sinasabi ko lang maputi ako dahil totoo naman yun. Gusto nyo makita ebidensya? Oo, maputi naman ako talaga. Ano ibig ko sabihin mga kababayan? Pwede ko rin gawin yun. Pwede rin akong mambola, magsasayaw. Kaya ko rin mag-speaking in Dutch. Pwede rin. Madaling gawin yun. Pwede naman eh. Magagawa ko rin yung ginagawa nila eh. Bakit? Sila, bulol. Ako, hindi. Sa awa ng Diyos. Ang alam nilang talata sa Biblia, 3. Ako, hindi lang 3. Pero, kung sasamahan ko ng pambubol at pandaraya, mas mayaman ako sa lahat ng pastor sa Pilipinas sa panahon ito. Kung patamahan ko ng panluloko. Pero hindi ganun eh. Hindi pagmamahal sa kapwa-tao yun. Ang aking bukasyon sa buhay, makagalitan man ako ng tatay ko at nanay ko, isisigaw ko ang totoo, kahit mga hulugang ikamatay ko, mga kababayan. Yun ang aking paniniwala. Kailangan eksakto. Nasa Biblia, hindi panluloko. Pag tinanong nyo ako, bakit ako sumisigaw? Bakit? Mr. Suyanin, di ba pwede hindi ka sisigaw? Ba't nakasigaw ka? Kaya ako sumisigaw, may bingi! Oh, basa! Pakinggan nyo ha? 58:1. Humiyaw ka ng malakas. O, kita mo, utos pala yun eh. Ulitin mo nga. Humiyaw ka ng malakas. Lakasan mo. Humiyaw ka ng malakas. Oh, Huwag kang magpigil. o kita mo, di ayaw magpigil. Sabi ng Diyos, humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Tapos, Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalansan. oh, bakit ako sumisigaw? May batayan ako. Oh, minsan, bakit ako natatawa? Bakit? May batayan din ako ron. Bakit ako kumakanta? May batayan ako ron. Magmula sa Jerusalem. Oh, malayo pa, Abril. Pero ako kahit anong panahon, bumabasa ako ng pasyon.
Saan magmumula? Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Ganun ko magbasa ng pasyon doon sa may amin, patiningan ng boses. Ng taong nagugupiling, ng sasalay di mahimbing. Pero na, ang sinuman aral at binyagan ninyo. Pinaaralan pala. Saan manggagaling ang aral? Magmula sa Jerusalem. Saan mo manggagaling ang aral? Saan ho? Sa Jerusalem. Hindi sa Amerika. Tama? Hindi sa Germany. Tama po? Hindi sa Roma. Saan manggagaling? Magmula sa Jerusalem. Saan mo manggagaling? Jerusalem. Liwanag eh. Sabi ng pasyon. O, basa. Pakinggan nyo ha. Ito po. Sa pahina 190 ng pasyon, sa ika-7 parapo. Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at turuan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing ang sinumat aling tao aral at binyagan ninyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo aking magiging katoto. Kita nyo? Saan mo magmumula ang aral? Sa Jerusalem. Kaso ang aral mo galing sa Roma. Yung nanggaling sa Jerusalem, hindi na pwedeng palitan. Eksakto yon. Nakasulat na yon. Ito yun. Yun ang galing sa Jerusalem. Ituturo na magaling sa taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing ang sinumat aling tao aral at binyagan ninyo. Sino ang bibinyagan? Yung inaralan ang bibinyagan, hindi yung sanggol. Ang sinumat aling tao aral at binyagan ninyo. Sino pinapabinyagan? Yung inaralan. Ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo. Yung basanggol, pwede bang maniwala yon? Basa. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Pwede bang tumanggap yung sanggol? Walang karanasan yung sanggol sa salita ng katwiran. Paano mo patatanggapin yun? Kaya nga hindi natanggap eh. Kayo, nabautismo na ba kayo? Kayo po, nakabautismo na kayo? Ayaw sumagot? Bautismo na kayo, di ba? Nung maliit ka, binautismo ka na eh. Tanong ko, tinanggap niyo ba? Sabi ng pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi ng sakristan, Amen. Ano yung amen? Yung amen, kumpirmasyon nyo ng isang bagay na tinatanggap mo, sinasang-ayunan mo, tinatanggap ko. Sabi ng pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi ng sakristan, Amen. Tinatanggap ko. Sino? Tumanggap. Yung sakristan. 5 beses nagbinyag yung pare. 5 beses di siya nabinyagan nung araw na yon. Yun naman bata, Yoko! Yoko! Kita mo, natanggap ba nung para? Hindi. Sino sa inyo ang Katoliko? Lahat ho kayo hindi pa nabibinyagan. Bakit ho? Hindi mo naman natanggap eh. Ha? Hindi mo natanggap. Ang katunayan, hindi mo nga naintindihan eh. Tantum ergum sacramentum venerimul
antiquum monumentum. Naintindihan mo? Dominus vobiscum secula secolorum. Amen. Ano yun? Natanggap mo ba? Hindi mo alam kung ano yun eh. Hindi mo alam kung minumura ka na nun eh. Tanyo, yun po ibig ko sabihin. Dapat alam natin. At hindi tayo dapat maging inosente dahil may kasulatan. Hindi ka pwede lukuhin. May nota o ito. May kasulatan, black and white. Hindi pwedeng mabago. Hindi pwedeng mabago. Pag may nagbago, awayin natin. Ako, inaaway ko yung bumabago sa Biblia. Talagang inaaway ko. Kaya galit nga sa akin mga pastor eh. Inaaway ko. Binabago kasi. Hindi lang ang Biblia binabago, pati interpretasyon binabago. Nasa Biblia na rin ang interpretasyon eh. Ba't naman maliligaw ka? Babasahin mo lang naman eh. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina sapagkat ito ang unang utos na may pangako upang ikaw ay yumaong mabuti at lumaon ang iyong mga kaarawan sa lupa. Mahirap bang intindihin yon? Gusto mong mabuhay ng mahaba, anak? Upang ikaw ay yumaong mabuti at lumaon ang iyong kaarawan sa lupa, ano ang gagawin mo? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Anong pangako? Yayaon kang mabuti. Di ka pababayaan ng Diyos at lalaon ang iyong kaarawan sa lupa. Gusto mong tumanda? Puspos ka ng mga edad? Ma-enjoy mo ang buhay mo sa lupa? Unang utos na gagawin mo, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Mahirap bang intindihin yun, mga kababayan? Hindi mahirap eh. Yung nga nakasulat dun eh. Ito pa isa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Huwag kayong maging mapait sa kanila. May lalaki, mapait sa asawa eh. Noong una, sweet. Tawag sweet. Magkaakbay pa nga silang dalawa eh. Nagbubulo kayo sa isang tabi eh. Kikindatan pa yun eh. Sa umpisa. Pagkaraan ng ilang panahon eh. Hoy, batugan! Bumangon-bangon ka na lang! Kahit taing manok, wala ka lang dadatang! Nainis yung lalaki, bakong gising, nagising eh. Siligawan ng babae. Titigil ka dyan, iintayin ko yung ulit pagtain ng manok! Sigawan, pagkagising sa umaga. Dati hindi naman gano'n bulungan. Sweet sila sa umpisa eh. Pero pagdating ng bandang huli, bitter na. Sabi ng Diyos, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Huwag kayong maging mapait sa kanila. Meron bang mapait? Meron. Kaya nga yung babae, pagkaalis, tamaan ka sana ng kidlat. Alam niyo ako. Hindi asawa. Masakasama sana ng mapait o hindi? Mapait. Biro mo. Bakit naman ipananalangin masagasaan ka ng tren kung hindi ka mapait? Yun nga ang problema, mapait ka eh. Kung sweet ka, Dear, mag-iingat ka. Daddy, mag-iingat ka. Malulungkot ako pag nawala ka. Lalo mo naman akong pinalulungkot dito sa Saudi. Huwag tama? Sweet na sweet, di ba? Pero pag paalaman ng asawa, huwag ka na mabalik! Walang yaka! Tanyo, totoo ba o hindi? Totoo yun, nangyayari yun. Bakit nangyayari? Ayaw ka kasi sumunod dito eh. Sumunod ka rito. Ibigin mo yung asawa. Huwag ka mapait sa kanya. Sabi naman sa babae, mga babae, huwag kayong madaldal. Magsitahimik kayo. Ang lalaki ayaw ng madaldal, kaya habang dinadaldalan mo, lalo namang magagalit yun. Visit kayo ka. Siguro may kulasisi ka. Sabi ka rin lang ng sabi, may kulalisi ako. Sige, mambababae na ako. Daldal ka ng daldal. Tinutuon na. O ngayon, asan ka na ngayon? Nana. Kakanta na yung mister mo, please release me, let me go. For I don't want you anymore.
Pero, kaya nawawasak ang mundo eh. Dahil sa hindi pagsunod dito eh. Sumunod ka lang dito, nasa ayos lahat. Parang trend. Ang trend, pag nasa riles, walang disgrasya. Pero pag na-diskarel, may disgrasya. Ayun. Ang tao po, eto ang ating riles. Ginawa tayo ng Diyos, nilapatan tayo ng riles. Para wag tayong madisgrasya, lumakad ka sa riles. Lalaki, babae, anak, magulang, biyanan, lahat ng gagawin natin nandito. Para patunayan ko sa inyo, yan po ang ipinag-aanyaya ko sa inyo ngayong gabi.